Ayan, good morning mga ka-Royal Empress International. So, syempre, it's Thursday night, diba? So, it's Uhaw Day, kaalaman na naman po para sa ating lahat. So, kamusta yung ating mga ka-Royal Emperor? So, syempre, no? So, mag-thank you muna tayo sa ating mga hosts for tonight, diba? Na talagang ginather tayo at the same time para po pag-intro sa akin ngayong gabi, diba? So, syempre, no? Thank you din po, no, kay Lord na talaga nabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon po ng online training. 'Di ba, na kahit nasa malalayo po tayo, 'di ba, still talaga alam mo 'yun, nagkakaroon pa rin po tayo ng mga training na ganito, 'di ba? So, siyempre 'no, sana yung mga mahihina po yung signal, 'di ba? So, hanap ka lang ng signal, 'di ba? So, ano lang, hanap ka lang ng place para siyempre mas masimulan mo, 'di ba, yung training natin. Siyempre, maraming maraming salamat din po sa mga mentors po natin, 'di ba, na ako po yung naatasan, 'di ba, na magturo ngayong gabi. At the same time, hopefully, 'di ba, sa lahat po naman nandito, marami tayong matututunan. Kaya dapat naman talaga, 'di ba, alam mo yung focus ka lang kung ano mo yung ginagawa mo diyan. Set aside mo muna. At the same time, ready po natin no yung ating mga notebook, ating mga learning notebook, at the same time, syempre, yung ballpen po natin. Tama? So, ngayong gabi, 'di ba, so sobrang nakaka-excite kasi actually po, this is the first time na for sure, 'di ba, maririnig mo yung topic natin ngayon, tama? Kung nakita mo po kanina yung poster po natin, 'di ba? So, siyempre every Thursday naman, 'di ba, talagang hindi tayo papayag na hindi po, 'di ba, na matutunan natin yung negosyo natin. So, every day is a learning day, tama? So, dahil ngayon po is Uhaw Day, kaalaman, 'di ba? So, siyempre, 'di ba, talagang madadagdagan na naman yung ating mga bagong kaalaman regarding sa negosyo natin. At the same time, talaga naman pong mai-apply po natin siya, 'di ba, para mas lumaki, 'di ba, yung ating organization. At the same time, talaga naman lumaki yung ating cheque, tama? Pero bago dan, 'di ba, pakilala muna ako sa ating mga business partners, sa mga hindi po nakilala sa akin at sa mga nakakilala na, hello po sa inyo diyan, 'di ba? Good morning po sa inyo. Magandang gabi din po sa inyong lahat, 'di ba? At the same time, syempre yung ating mga OFW, 'di ba, mga Luzon, Visayas, Mindanao. So actually po tama po yung sinabi po ng ating host kanina, no? So I'm Engineer Glare. So I'm a civil engineer by profession. So actually po, 7 years na po ako na 7 years ko na po na ginagawa po yung negosyo po natin. At ang nakakatuwang part kasi 7 years na din po ako na full-time, 'di ba, na sa ginagawa nating negosyo. So, ngayon po 'no, actually naalala ko po yung bago po ako. Katulad lang din po ninyo ako 'di ba, na everytime po may training, 'di ba, everytime po may mentoring, lalo na po yung mga ganito 'no, yung mga talagang, alam mo yung makakakuha ka 'di ba, ng mga kaalaman 'di ba, na siyempre matututo ka. Ito po yung mga training na hindi ko talaga pinapalagpas, 'di ba? Everytime po na may binabasa sa GC 'di ba, or alam mo yun, prinomote 'di ba, na may training tayo. Actually po lagi po akong drop everything 'di ba? Kumbaga 'pag sabing training, drop everything lagi, 'di ba? Paano yung ibig sabihin ng drop everything? So whatever you do, 'di ba, kung ano kahit anong ginagawa mo, when we say training, talagang nagte-training ako, 'di ba? At the same time, talagang aside ko po muna, 'di ba, yung mga ginagawa ko, whatever, kung meron man po akong pinipresentan diyan, 'di ba? Kasi mindset ko po, 'di ba, okay na po yung matuto, 'di ba? Mas okay na po yung marami tayong alam, 'di ba? Marami tayong natutunan kasi mabilis po tayong makapagpasali. Kaysa naman 'di ba, ni-neglect po natin yung mga learnings, 'di ba, isipin natin, "Ay mamaya na ako niyan kasi siyempre may kinakausap pa ako, unahin ko muna 'to." 'Di ba, which is hindi natin alam na imaginin mo sa pag-attend mo ng training, 'di ba, malay mo natuto ka, 'di ba? Yun pala yung magbibigay sa'yo ng mas marami kang magiging direct at mas malaki yung cheque mo compare sa isang kausap mo lang, tama? So, kaya everytime po may training talagang naka-focus, 'di ba, talagang pinapakinggan ko. 'Di ba, hindi lang yung basta narinig lang tapos dito 'no, kumbaga alam mo yun, narinig mo siya, sinapuso mo din, tama? Lalo na po ngayon 'di ba, yung topic po natin napakabago, 'di ba? Kung, yung topic po natin 'di ba, ngayon actually bago ko din po siya ituturo sa inyo, talagang pinaghandaan, 'di ba? So ito yung tinatawag po natin na 2020 vision. Ayan, 'di ba? Excited ba? Sige nga, excited ba na matuto ngayong gabi? So siyempre ready ko lang 'no yung ating PowerPoint, 'di ba? Pero siyempre bago natin 'no makita yung ano natin, yung makita ko muna, mas maganda makita ko po muna 'no, kung sino po yung mga ready ng matuto ngayon, ayan. So share screen lang po natin 'no yung ating PowerPoint, ayan. Okay, so ayan po sa mga hindi po nakakilala sa'kin, so ayan po yung aking background.
Ayan, 'di ba? So, ayan po 'no, so Engineer Glaren, 'di ba? So, siyempre yung ating pinaka-mother group is Royal Emperors International and siyempre under po ng Royal Emperors, yan po yung subgroup ko, Jeremiah Exol. So, siyempre ayan po for the background civil engineers, achievements ko po dito sa company po natin 'no. So, actually not to brag, but to inspire you, 'di ba? Na-imagine niyo po, naging one of the uno top earner na din po ako ng buong company po natin. So, consistent po yan. 'Di ba? So, simula po na nakapasok po ako ng top earner, never na po ako na nawala sa pagiging top earner po, 'di ba? So, siyempre one of the car achiever, ibig sabihin po, dito ko na din po na-hit yung aking, kotse, 'di ba, yung aking sasakyan, 'di ba? Sa nakatuwang part, imaginin mo 10 months, 'di ba, doing the business, nabili ko po yung aking first car. So, siyempre dito ko na din po na-acquire yung aking first million, 'di ba? So, dito ko po kinita yung aking first million, 'di ba, after 1 year. So, kumita po ako ng, 1 million. So, right now po 'no, not to brag, 'di ba, kumbaga overall po nakinita ko na po ng, after 7 years. 'Di ba, sa ginagawa nating negosyo kumita naman po ako ng almost nasa 8 million na po, 'di ba? So siyempre one of the Fast and the Furious awardee, 'di ba? So ito po yung mga napakagandang awards, 'di ba, na magandang i-hit po lalo na mga bago po natin 'no. Kung ikaw hindi pa familiar sa yung awards na Fast and the Furious, so mas maganda alamin mo po 'yan kasi ako po 3 months lang po Fast and the Furious na din po ako. And siyempre one of the property achiever din po sa natuwang part 'no, kasi hindi lang kotse, 'di ba? So siyempre nakabili din po tayo ng properties dito, 'di ba? So bakit po 'no, as, engineer, 'di ba, na-hit ko po yung mga achievements na 'yan, 'di ba? Bakit po as an engineer talagang winork-out ko po yung, system natin, 'di ba, yung negosyo natin. So simply because kasi meron po akong nakita, 'di ba, na kung saan sa pagiging empleyado po, hindi ko po siya nakita dun, 'di ba? So I'm not against to employment kasi ganyan din po ako diyan din po ako galing dati. 'Di ba? So 1 year po ako nagtrabaho, sad to say, 'di ba, kasi wala po akong naipundar, wala din po akong naipon. That's why po nung nakita ko po yung opportunity na 'to, so hindi na po ako nagdalawang isip. Kasi sabi ko nga, 'di ba, um, isang taon ako nagtrabaho, 'di ba, kung uulitin ko pa yung another 1 year, so ibig sabihin wala po talagang ulit mangyayari sa'kin. 'Di ba, darating yung time, 'di ba, na alam mo yun, yung maiipon ko lang edad, 'di ba, taon, 'di ba? 'Di ba, so hanggang walang mangyari sa'kin na hindi baka hindi ko mabili yung first car ko, 'di ako kikita ng milyon, 'di ako makabili ng properties. Pero buti na lang may ganitong opportunity and that's why, 'di ba, kung bakit po ako nagkaroon ng achievements ng dahil po sa mga ganitong training. So before, sabi ko nga po 'no, sobrang swerte natin ngayon kasi ngayon po online na tayo, 'di ba? Imaginin mo uupo ka na lang po diyan, 'di ba? Sa bahay mo, iki-click mo na lang po yung link ng Zoom, makakapasok ka na, 'di ba, sa ating, Zoom training. Mapapakinggan mo na yung mga coaches na magtuturo, tama ba? So, you need to do, magte-take down notes, isa sa puso po yung mga, tinuro, 'di ba? Talagang papakinggan ng mas maigi, at the same time siyempre mas maganda maintindihan, tama? So, kasi before po kami pumupunta pa ako ng office, 'di ba, talagang alam mo yun after trabaho, 'di ba, pagod ka na, 'di ba, stress ka pa sa boss mo, 'di ba, pero tapos babiyahe ka pa na napaka-traffic, 'di ba, minsan siksikan pa sa jeep, siksikan pa sa bus. Pero dahil po kasi meron po akong pangarap at naintindihan ko na dahil bago pa lang ako, dahil nagsisimula pa lang ako sa business, kailangan ko munang aralin. Tama? So, kailangan ko na muna mag-sacrifice, magbigay ng oras, magbigay ng effort para po aralin yung negosyo. Tama? So, kaya po 'no, sa mga nandito, i-maximize po natin. Kaya ano po 'yan, tama po 'yan na everytime po may training tayo, hindi ka nawawala, 'di ba? So, ngayon po 'no, yung topic po natin na 2020 vision, actually po, before the pandemic naturo na po 'to sa amin. That's why kung bakit po talaga 'di ba na, nagkaroon kami ng resulta, 'di ba, nagkaroon ng resulta ng dahil din po sa topic na 'to, 'di ba? So, I know right now na ikaw excited ka na, 'di ba? So, ayan, 'di ba? So, yung topic po natin 'no is the 2020 vision. What is vision for you? So, hindi po ito yung 2020, 'di ba? So, 2020 vision, ibig sabihin, 'di ba, from the word vision, 'di ba, malinaw, 'di ba, kitang-kita. So, tayo po as a human, 'di ba, yung 2020 vision po na sinasabi, yan po yung, nakikita po ng dalawang mata natin, 'di ba, na kayang makita, tama? Sino po dito yung medyo malabo na po yung mata? Ako po medyo malabo na po yung mata ko lalo na 'pag malayo. So, ano po ako,
kumbaga, malayo na po yung malayo hindi ko na po nakikita 'yan, 'di ba? Kaya kung ikaw, 'di ba, malayo ka pa lang, kakaway ka sa akin, minsan hindi kita masyadong napapansin kasi nga medyo blurred, 'di ba? So, medyo blurdy po yung nakikita ko, pero 'pag once na nagsuot po ako ng salamin, 'di ba, 'yan po makikita kita kahit malayo, 'di ba? So, right now, ibig sabihin po 'no, for our topic, 'di ba, kasi siyempre when it comes to relation sa business, o ba kung i-relate natin sa business, ikaw ba, 'di ba, ay meron ka na bang 20/20 vision, 'di ba, sa negosyo natin? 'Di ba, kumbaga 100% or talagang malinaw ba, 100% na malinaw ba para sa'yo, 'di ba, yung puwedeng mangyari sa'yo dito sa negosyo natin? Or else baka para sa'yo yung vision na nakikita mo, 'di ba, nakikita ka ng milyon, magkakakotse ka, 'di ba, or magkakabahay ka is still blurred pa rin sa'yo. Tama? 'Di ba? So baka para sa'yo parang blurred pa 'no, hindi pa masyado nakikita or else madilim pa para sa'yo. So right now, yung pag-uusapan po natin, 'di ba, is the 2020 vision na kung saan po para mas maging malinaw para sa'yo kung ano yung mga mangyayari sa'yo dito at kung ano yung magiging future mo dito. Tama? So right now, 'di ba, pag-usapan po natin the 20 reasons why people failed in UNO. Okay, so tayo po kasi 'no, being transparent. Actually po, sa company 'di ba, kumbaga baka sabihin ng iba, "Coach, akala ko ba lahat kikita lahat dito, yayaman lahat dito." Actually, yes, yayaman ka, magbabago buhay mo. Pero bakit minsan natatanong natin sa isip natin, "Bakit may kakilala po ako, sumali na sa UNO, 'di ba, hindi naman yumaman. Sumali sa UNO, hindi naman kumita. 'Di ba, sumali sa UNO, parang wala namang nangyari." 'Di ba, meron po ba kayong mga na-experience or na-encounter na ganyan? So, ibig sabihin po, this is the 20 reasons kung bakit po sila nag-failed sa ganitong industry. And now, bakit po natin pag-uusapan? Para maiwasan mo siya, 'di ba? Para ito yung mga bagay, ito yung mga rason, 'di ba, na kung saan hindi mo siya gagawin. Kasi 'pag once na gagawin mo 'to, ibig sabihin ikaw yung next na magfe-fail sa ginagawa nating negosyo. Tama? Kasi when you say failure, 'di ba, ibig sabihin that is part of the success. Tama po ba? 'Di ba? Sige po, comment po kayo kung kung naiintindihan po ako 'no, puwede po kayong mag-comment ng yes. Okay, so right now, ang nakakatuwang part po 'no, kasi sa training po natin, pag-uusapan po natin yung mga bagay na dapat nating iwasan, 'di ba, para hindi tayo maging successful. Tama, kasi minsan naisip natin, "Coach, bakit gano'n? Yung pinag-usapan lang natin, yes, pagyaman, pagkuha ng kotse, 'di ba, pagkita ng milyon." That's why bakit 'di po natin daw pag-usapan kung bakit marami din pong hindi naging successful. Parang sa school, 'di ba? Lahat po ba, 'di ba, na nag-enroll, sabihin na lang po natin 'no, sa isang class, 'di ba? Meron pong 50 nag-enroll or 100, sabihin na po 100 na nag-enroll sa isang school year or sa school semester, tama? So imagine niyo po, after, 'di ba, after po ng, school year, sa tingin niyo po ba yung 100 na nag-enroll, lahat po ba yun papasa? Lahat po ba yun ga-graduate? 'Di ba? So, ibig sabihin hindi po lahat, 'di ba, sa school. Bakit? Ibig sabihin there's a reason behind that kung bakit po sila hindi po 'di ba? So, mostly 'pag sa student, ano yung mostly na mga reason bakit hindi nakaka-graduate? Yung iba, hindi inaral yung negosyo or hindi nag-aral, 'di ba? Kung ikaw po yung estudyante, hindi mo inaral yung, study mo or yung lesson, yung mga subjects. So, siyempre dahil hindi mo inaral, hindi ka nakasagot sa mga tanong, hindi ka talaga papasa, tama ba? May agree, 'di ba? Agree po ba lahat, tama po ba ako? So, siyempre pangalawa, baka nag-stop ka, 'di ba? Ikaw yung nag-stop, ikaw yung or else drinop mo yung mga subjects mo, tama? Or else pang-apat, 'di ba? Alam mo yun, nagka-cutting classes ka, hindi ka gumagawa ng homework, hindi mo inaaral, 'di ba? Or
tawag dito, pumupunta ka lang ng school, 'di ba, kasi masaya ka lang, may barkada ka lang, tama? So, ibig sabihin there are reasons kung bakit po hindi sila nakaka-graduate. Now, in our business, marami po, 'di ba, hindi ko sinabi po lahat na nag-join, 'di ba, actually wala namang nagsasabi talaga na lahat na nag-join, 'di ba, sa company natin or sa ganitong business or sa mga nag-try, sumubok sa ganitong negosyo, lahat po 'yan naging successful, wala pong sinabing gano'n, tama? So, bakit merong mga tao na naging successful, it's only, sa 100%, 'di ba, na tao sa population, only 3% lang po ang nagiging successful. Bakit? Sila lang yung mga tao na talagang ginagawa, 'di ba, ng alam mo yun na talagang ginawa nila ng todo yung negosyo. So now, asan napunta yung 97%? Ito naman yung mga reasons, 20 reasons kung bakit naman sila nag-failed. So sa atin po, pag-usapan natin siya para at least maaga pa lang, 'di ba? Yun, alam mo na kung ano yung mga dapat mong iwasan, 'di ba? Para hindi ka maging successful sa business natin. Okay? So syempre, 'di ba? The more you learn, the more you earn. Naman. So bakit po sinama ko 'yan? Syempre para po mas maintindihan po natin na everytime po na nagte-training po tayo, hindi po 'to sayang sa oras, tama? Kasi lagi niyo pong tatandaan everytime natututo ka, 'di ba? Lalo na when it regards to our business, 'di ba? Ibig sabihin po, 'di ba, diyan din po nakabase yung kikitain mo or yung kinikita mo, tama? So imagine niyo po sa pictures, siya yung sa kabilang side, sa left side, yung tao na 'to grabe mag-training, 'di ba? Grabe talaga mag-aral, pero imagine mo malapit siya sa kanyang goal, malapit siya sa kanyang success. Pero sa kabilang side naman po, sa right side, yung tao na 'yan sobrang tamad, 'di ba, tamad mag-training, 'di ba, 'pag pinapa-training madaming excuses. So imagine niyo po napakalayo niya para abutin yung kanyang goal. Tama ba? Tama ba? So that's why po tayo bakit natin 'to inaaral kasi the more you learn, the more you earn, 'di ba? So ikaw excited ka na ba? Handa ka na ba na matuto ngayong gabi? Handa ka na ba na malaman, 'di ba, yung 20 reasons kung bakit marami ang nagfe-fail sa ganitong negosyo? At handa ka na ba, 'di ba, na 'pag nalaman mo yung 20 reasons na 'to is talagang iiwasan mo? Tama? So right now pag-usapan natin yung number 1, kung bakit po maraming nagfe-fail sa ganitong industry, they don't take the business seriously. Tamang mali. 'Di ba? Unang-una po, marami po kung bakit maraming nagfe-fail kasi minsan di po natin tini-take seriously yung business natin. Minsan kung bakit naman 'di ba, hindi pa po natin nate-take ng alam mo yun talagang seryoso yung business natin, it's either hindi pa po masyadong malinaw, 'di ba, yung puwedeng mangyari sa'yo dito. That's why kung bakit po, 'di ba, 'pag may pinapapunta ng office, 'di ba, parang alam mo 'yun, pupunta lang tayo ng office kasi masaya lang, marami lang tayong mga kachikahan do'n, 'di ba? Yung alam mo yung parang hindi ka pa masyadong seryoso. Yung tipong, "Okey, pupunta lang ako kasi, pinapunta ako ni coach." Yung tipong hindi talaga yung genuine, 'di ba, na, "Hindi, kailangan kong pumunta ng office kasi kailangan kong matuto." Tama? "Ay, kailangan kong mag-training kasi kailangan ko 'to." Kailangan kong mag-invite, kailangan kong mag-share ng opportunity, kailangan ko kumausap ng tao kasi business ko 'to. Yes, yung business po natin, 'di ba, alam mo yun, napakasaya ng negosyo natin, 'di ba? Kasi siyempre sabi nga po, akala ko ba dapat masaya ka lang 'pag nagnegosyo ka, yes, tama ka naman. Pero magkaiba po, 'di ba, yung masaya sa serious, 'di ba? Yung parang tipong alam mo yun, tipong talagang desidido ka, 'di ba, sa negosyo, yung tipong, gagawin mo siya kasi nga seryoso ka na umasenso, seryoso ka na mabago ang buhay, tama? Kasi marami po, 'di ba, for sure, alam mo yun, marami pa po, 'di ba, na medyo nagdadalawang isip pa, totoo ba talaga? Legit ba talaga? Tama, kasi kung ikaw there's a doubt and fear na nasa isip mo pa, hindi mo pa siya ite-take seriously yung business natin. Kung bakit ngayon part-timer ka pa kasi ibig sabihin hindi mo pa nakikita, 'di ba, na mababago ang buhay mo dito. Or else meron ka pang duda na baka 'pag once na nag full-time ka or once na sineryoso mo 'to, baka magfe-fail ka lang.
Tama. So ako po actually share ko lang po, 'no, kasi that time din po kung bakit po ako lumakas loob ko, 'di ba, na talagang iwan po yung profession ko, seryosohin ko 'to. Kasi po, ang tiningnan ko lang naman yung puwede pong maging future ko. 'Di ba kumbaga tiningnan ko kung anong future ko as empleyado at kung ano po yung future ko as negosyante, tama? And ako po tinitingnan ko po lagi, 'di ba, kung ano po yung puwedeng, kung ano po yung ahead. Kung ano po yung puwedeng mangyari sa'kin dito after 1 year, after 2 years, after 3 years, after 5 years, and after 10 years. At ang sobrang nakakatuwang part, kasi bakit po, marami po tayong mga successful people, successful business partner na kung makikita po natin yung buhay po nila, 'di ba, after 10 years sobrang yaman na nila. 'Di ba kasi sabi nga po, mayroon pong na-share sa akin, "If you do network marketing in 5 years, you will be rich. But if you do network marketing in 10 years, you will be very, very rich." So ako siyempre napaisip ako, sabi ko tama, eh. So why not to take seriously sa business natin? Imaginin mo, hindi ka lang naglabas ng pampuhunan dito para lang alam mo yun, para lang gamitin yung sabon, 'di ba? Para lang alam mo yun, para lang dun sa nagpasali sa'yo. So you do the business kasi alam mo na mababago ang buhay mo dito, tama? So right now, kung bakit po pala maraming hindi naging successful sa uno or sa negosyo natin kasi hindi sila seryoso sa negosyo. So ano yung dapat mong gawin? 'Di ba, nag-e-enjoy tayo but seryoso tayo, 'di ba, na gawin yung business, tama? So next, anong pangalawa? They don't invest time to study the business. Sino po dito? Okey. So, once na nagnenegosyo po tayo dahil na, 'di ba, hindi naman po tayo pinalaking negosyante, tama? Tayo po almost 360 years, 'di ba, na nasako po tayo ng iba't ibang lahi, 'di ba, na ang pina-mindset lang po sa'tin, 'di ba, tayong mga Pilipino, mga Indio, 'di ba, tayong mga Pilipino, tayo lang po yung mga alipin, 'di ba, tayong mga Pilipino, 'di ba, ang ano lang natin, ang value lang natin magtrabaho ng magtrabaho para sa ibang tao, tama? So, ibig sabihin hindi po tayo mindset, hindi po tayo lumaki, 'di ba, kahit po yung mga kanununuan po natin never po, 'di ba, na pumasok sa isip nila yung pagnenegosyo, tama? Kasi bakit nga ang pinaka nas pina ang tumatak lang po sa isip natin empleyado tayo, tama? So, hindi po natin yun maiiwasan kasi yun po yung naging culture, eh. Pero once na pumasok ka na sa isang negosyo, kailangan po natin aralin, tama ba? Alam mo yun, kailangan po natin mag-invest ng time. Marami po sa atin 'no, pagdating sa training, "Ay, ulit-ulit lang naman 'yan." 'Di ba? Paulit-ulit lang naman yung mga training. So ano, next time na lang po ako attend, 'di ba? Ay training na naman, ay training na naman. Sa'kin po guys 'no, wag po nating katamaran na aralin po yung business. Kasi sabi nga kanina, the more you learn, the more you earn. Tama? Imagine mo, wag mo pong panghinayangan. Kasi po yung time na ini-invest mo na aralin yung negosyo, 'di ba? Yan din po yung time na aanihin mo 'pag dumating sa time na talagang kumikita ka na ng malaki. Dadating yung time, 'di ba, dadating yung panahon, 'di ba, na yung mga ininvest mong oras na inaaral mo yung business, 'di ba, yan din po yung oras na aanihin mo para ilaan mo sa pamilya mo. 'Di ba? Minsan nga lagi nating ano, "Ay gusto ko makasama ko na yung pamilya ko. Gusto ko habang kasama ko yung pamilya ko kumikita ako." Pero bago mo makuha yun, you need to invest. 'Di ba, you need to invest time to study the business. Kailangan po natin aralin. Kaya po that's why everytime po may mga training po tayo, may mga Zoom training tayo, may mga live training po tayo, paid training po tayo, 'wag po natin laging ano, ibaliwalain. 'Di ba, 'wag po nating anuhin na, "Ay ano, next time na lang, next time na lang." Alam mo yun na yung gano'n. Kasi sayang po. Imaginin mo 'no, 'pag yung oras mo na, yung mga oras minsan nga 'di ba, may mga times na yung oras po natin nalalaan po natin, nai-invest po natin sa maling ano, sa maling oras na tinatawag, 'di ba? Yung mga katulad ng mga okasyon, 'di ba? Katulad po ng mga party-party, tama? Sabi nga nila, eh, 'di ba, ito para magising lahat, eh, 'no? 'Di ba? Alam mo yun, mag-invest ka ng oras sa tamang tao para hindi po sayang daw yung oras mo. O para hindi masayang yung oras mo, i-invest mo na lang sa negosyo mo.
Tama, 'di ba? Kaysa naman sa mga bagay na walang kabuluhan, 'di ba? If you, for example, you give time, you invest time sa bagay na alam mo na puwedeng maiba-ibalik sa'yo, 'di ba na maganda? Pero kung i-invest mo lang din yung oras mo sa mga walang kuwentang bagay, eh, sa negosyo mo na lang na aralin, tama? So, actually po napakaimportante talaga na nag-i-invest tayo ng oras, 'di ba? Minsan may mga bagay tayo 'no, na hindi mo siya ginagawa before, 'di ba? Pero ngayon kailangan mo siyang gawin, 'di ba? Like for example, dati hindi ka naman nagpupuyat, 'di ba? Dati hindi ka naman kumakausap ng tao, 'di ba? Dati hindi mo naman ginagawa na mag-add ng mag-add. Dati hindi ka naman laging babad sa Facebook, pero ngayon 'di ba ginagawa mo na. So may mga bagay tayo na kailangan po natin siyang gawin kasi nga 'di ba kailangan natin aralin yung negosyo. Tama. So siyempre, knowledge is power. Tandaan po ninyo sabi nga ni Ernie Baron, 'di ba, knowledge is power. Actually, totoo po 'yun. Kasi if you have knowledge, you can have the wisdom, 'di ba? From knowledge to wisdom, 'di ba? So ibig sabihin po napakaimportante na inaaral po natin yung business. Kasi ito na po, 'di ba, for example, meron kang kausap, tinanong ka ano yung business mo, dahil hindi ka nagbigay ng oras. 'Di ba, na aralin yung negosyo mo, na ano ka, na-paralyze ka, hindi ka na makasagot, tama? Kasi ako po before nung bago pa lang, actually since bago pa lang naman ako that time, may nagtanong sa'kin, 'di ba, "Engineer, ano ba yung business mo?" Since dahil hindi ko pa alam kung ano sasabihin ko, natahimik ako na parang nag-isip ako, sabi ko, "Shucks, ano kayang dapat kong sabihin?" 'Di ba? So that's the point na sabi ko kailangan pala talaga aralin. Kasi 'di ba siyempre part-timer pa lang ako, 'di ba? So pero that's not an excuse, 'di ba? Kasi may mga training naman tayo, may mga live training naman tayo, may mga Zoom training naman tayo, may mga ano tayo, replay video tayo, 'di ba, for the training. So puwede mo siyang aralin, tama? Kaya ang ginawa ko po talaga nun, pagpunta ko ng office, talagang nagtanong po ako sa mga mentors natin. Imagine mo nag-undertime pa ako no'n, 'di ba, talagang nagbigay ako ng oras, 'di ba? Sabi ko, "Mentor, ano ba sabihin 'pag nagtanong kung negosyo ko ba 'to? Paano 'pag nagtanong kung ano ba yung product na binebenta? 'Di ba, paano 'pag nagtanong magkano ba kitaan?" Pero magandang part niyan, 'di ba, dahil po do'n natuto ako, tama? So, mas maganda, 'di ba, kumbaga maganda po paglaanan po natin ng time, bigyan po natin ng oras, mag-invest po tayo ng oras na aralin po yung business natin. Kaya kung mapapansin niyo po 'no, yung mga nagkaka-cheque dito ng malaki, yun po yung mga tao na talagang hindi po sila alam mo hindi talaga sila nag-aalinlangan, 'di ba, mag-invest ng time para aralin yung business. Okay, so next, they don't know everything. 'Di ba yung tipong, "Hindi ko alam 'yan, 'di ba, ganito, ganyan." 'Di ba parang, ano 'yun? Ganito." 'Di ba? Paano ano ano ba 'yan? Parang alam mo yung kahit tinuturo na, 'di ba, parang wala pa ring alam, tama? So, isa din po 'yan sa mga reason bakit po yung maraming nag-fail kasi hindi nila alam kung ano yung ginagawa. Hindi nila alam, 'di ba, kung paano ba, 'di ba, gawin ng tama yung business natin. Like for example, ito, don't be acne. 'Di ba tinatawag nating alam ko na 'yan, tama? So kung ikaw yung tao na willing ka talagang matuto, 'di ba? So ikaw yung tao na talagang magsisik, 'di ba, or maghahanap ka talaga ng impormasyon. Paano ba gawin 'yan? Paano ba ka nakapagpasali? Paano ba yung tamang pag-approach? Paano ba yung tamang pag-invite? Ano ba yung dapat gawin, 'di ba, pagka once kinausap mo na yung tao, tama? So every time po may nagtuturo, 'di ba, kumbaga tanggalin po natin yung tinatawag na acne yung, alam ko na 'yan, na-training mo na 'yan, nasabi mo na 'yan. 'Di ba 'pag ikaw po yung gano'n na lagi, na alam mo yun parang, kumbaga yung tinatawag na acne, hindi po yung acne ng mukha, yung acne na alam ko na 'yan, 'di ba parang ayaw mo ng makinig. That's the time na wala ka ng matutunan, 'di ba? Kasi bakit? Hindi na pumapasok sa isip mo lahat ng mga tinuturo, okey? So siyempre ayan, be humble. 'Di ba? So, dapat po tayo dito humble tayo, teachable tayo, yung willing tayong makinig, 'di ba? Kasi whatever our position is sa labas, 'di ba, still kailangan po natin maging humble, 'di ba? Kung gusto mo talagang matuto kasi siyempre for example, bakit lang naman nagfi-fail sa ganitong industry hindi natin alam, 'di ba? Paano ba kumita dito? Hindi mo alam yung marketing plan, magkano ba yung kitaan, hindi mo alam paano mag-invite. So, that's why po marami pong mga tao na hindi po sila naging successful. Bakit? Marami namang iba kung bakit po hindi sila naging successful kasi hindi po sila
nagtatanong. Yung iba naman pinapairal po yung pagiging yung pride na tinatawag, 'di ba? Na why not be humble, magtanong ka, "Coach, ano ba yung gawin ko paano ba yung gawin ko dito? Coach, may mga kaibigan ako, paano ko kaya 'to i-approach sila? Coach, ito yung ano, ito po yung mga kakilala ko." 'Di ba? Ano kayang isasagot ko dito? 'Pag ikaw kasi yung tao na very humble, willing kang matuto, 'di ba, for sure mas maiintindihan mo yung negosyo. Tama, next be obedient, 'di ba? Marunong ka lang sumunod. Hindi yung, napakinggan mo na, pero hindi mo naman sinunod. 'Di ba sabi ni upline, "Oh, mag-training tayo." Napakinggan mo, hindi ka na pumunta sa training. Tama? Sabi ni upline, "Oh, magdala tayo ng invite, 'Di ba dapat jump pack tayo, may invite tayo every Zoom natin." Nakinig ka lang pero hindi mo naman sinunod. Pero 'pag once na dumating yung point na ikaw po sumunod ka na, obedient ka na, 'di ba? Kasi sign of humbleness din po yung pagsunod, eh, tama? So whatever the background is ng taong nagga-guide sa'yo, kailangan mo pong sundin. Okey, be an empty glass, 'di ba? So kailangan alam mo yun, 'di tayo puro laging alam mo yun, yung may laman, yung laging puno, "Ay alam ko na, oo, oo, alam ko na yan." 'Di ba? So kailangan po lagi tayong empty glass na alam mo yun, willing tayong makinig ulit. Willing tayong mag-absorb ng mga bagong kaalaman, okey? So GLLA, 'di ba, good learning and listening attitude, 'di ba? So ikaw yung taong tipong na 'di ba, na gusto mong aralin yung business, talagang nakikinig ka, 'di ba, yung ganyang attitude. So 'pag ikaw po, 'di ba, hindi ka acne, humble ka, obedient ka, 'di ba, nag-e-empty glass ka lagi, at the same time may good learning and listening attitude ka, for sure magiging successful ka. Tama, kasi bakit? Naaral mo yung negosyo, eh, natutunan mo na, eh, tama ba? So next, we are too impatient, 'di ba, yung mga maano, maiksi yung pasensya. 'Di ba, yung mga maiksi yung pasensya, 'di ba? Imagine mo yung mga kakasali lang, 'di ba, ang gusto agad kumita agad ng milyon. Yung mga kakasali lang naghahanap na agad ng income. Tama, tandaan mo, the beginning is the hardest part. Dahil nagsisimula ka pa lang, siyempre marami kang adjustment. Minsan mahihirapan ka pa niyan, 'di ba? Mag-a-adjust ka pa, paano ba gawin yung Facebook, paano ba alam mo yung paano ba magpipindot-pindot sa Facebook, paano ba tawag dito yung, magpo-post sa Facebook, tama? So ibig sabihin, 'di ba meron kang proseso na dadaanan, tama? Kumbaga marami sa atin na hindi po nagsa-succeed, 'di ba, sa ganitong negosyo kasi naiinip sila, 'di ba? Naiinip, "Ay, ano ba naman 'yan?" 'Di ba? Kailangan ko pa pala mag-invite, kailangan ko pa pala mag-post, kailangan ko pa pala dumami yung tao ko, tama? So anong ginagawa? Tumitigil. 'Di ba, nag-stop sila. That's why hindi po sila magiging successful. So kung ikaw po, 'di ba, gusto mo talaga maging successful, alam mo 'yun, tanggalin mo 'yung inip, 'di ba, bawal inip, tama? So why not, 'di ba, why not aralin mo lagi 'yung negosyo. Pangalawa, siyempre hard work, 'di ba? Kumbaga kung nainip ka sa resulta mo, eh, todo mo, 'di ba, na kumbaga nainip mo, "Ay, 2 years na ako wala pang kotse. 3 years na ako 'di ba wala pang kotse. Ay maliit pa lang kinikita ko pero matagal na ako." So instead na nag-aantay ka lang, 'di ba, why not trabahuin mo, 'di ba, sipagan mo, 'di ba, talagang itodo mo. Imaginin mo, 'di ba, after 1 year may mong kotse mo, tama? So kaysa naman kakaantay mo, minsan 'pag nag-aantay tayo nakakainip, 'di ba? So huwag kang mag-antay. Tandaan mo negosyante hindi po nag-aantay 'yan, 'di ba? Don't wait, 'di ba, for the opportunity, makes the opportunity, tama? So siyempre, 'wag kang titigil, 'di ba? Kasi bakit, paano ka maging successful kung nainip ka lang, tumigil ka na, tama? So marami po iba 'no, kumbaga impatient sila, 'wag po natin tularan. Tama, kasi pagka once na ikaw impatient ka, 'di ba, alam mo 'yun mangyayari sa'yo, 'di ba, hindi ka magiging successful, tama? Next, they don't follow the right system. 'To panlima, 'di ba? Hindi sumusunod sa sistema ng grupo.
'Di ba? Ibig sabihin may sariling mundo, may sariling grupo. 'Di ba tinatawag natin na reinventing the wheel? So tayo po, lahat po may sistema, may tamang sistema. Yung grupo po natin napaka-effective system. 'Di ba may right system na tinatawag, tama? So 'pag ikaw yung tao na hindi mo susundin 'yan, anong mangyayari sa'yo? 'Di ba mapapahamak ka, 'di ba walang mangyayari sa negosyo mo, 'di ba? Like for example, kotse. 'Di ba sa kotse may sistema din po 'yan paano napaandar. 'Di ba? Yung mga sasakyan, 'di ba, yung mga motor may sistema po 'yan. Our solar system, kung wala po yung sistema kung saan po sila umiikot around the sun, for sure, 'di ba, nagkakabanggaan na 'yan. 'Di ba, nagkakagulo na 'yan. So, kailangan po sundin din po natin yung right system na meron po tayo sa grupo natin. Tama? So, next, they don't do the business daily. Eto na, 'di ba? They don't do the business daily. Imaginin mo po kung ikaw 'di ba part-time mo lang 'tong ginagawa, for sure part-time income lang din po makukuha mo, tama? So kung ikaw naman 'di ba talagang tinotodo mo siya, talagang everyday ginagawa mo yung business, for sure 'di ba 100% na income na gugustuhin mo, yun din po yung kikitain mo. Okay. So, maganda po araw-araw po natin gawin yung negosyo. Hindi po yung ngayong araw na 'to, pinalo ka ng upline mo, nag-post ka, ginawa mo yung business, kumausap ka. Bukas, 'di ba, hindi mo na naman siya gagawin. The next day gagawin mo na naman, the next bukas hindi na naman, 'di ba? So, kumbaga alam mo yun, walang tindahan, 'di ba, na nagbubukasan po ng MWF. So, kailangan everyday, daily po na ginagawa natin. Siyempre, 'di ba, nandiyan yung mga things to do mo, 'di ba, nandiyan yung mga kakausapin mo. So, dapat araw-araw productive ka. Araw-araw, 'di ba, ginagawa mo yung business natin. Coach, wala kasi akong kausap, eh. Ang paggamit ng produkto, part ng business din po 'yan. 'Di ba, imagine mo ginagamit mo yung sarili nating produkto. So, araw-araw hanggang sa darating yung time, magiging sistema mo na yung ginagawa natin, tama? So, next, ayan, 'di ba? Dido procrastination. Ano po ba yung procrastination? Yung delay, 'di ba, yung sasabihin mamaya na. 'Di ba alam mo meron ka pang gagawin pero nagse-cellphone ka. Iisipin mo mamaya na meron pa namang oras, eh. Tandaan niyo po kakamamaya-mamaya mo, hindi mo namamalayan maraming oras na ang nasayang. Tama? Minsan hindi oras natin kundi oras ng pamilya natin, oras ng magulang mo, 'di ba? So, tanggalin po natin yung tinatawag naman niya na habit. 'Di ba yung 'pag may pinagawa sa'yo ngayon, gawin mo na agad. Kasi pagka once hindi mo pa ginawa yan, for sure, makakalimutan mo lang. 'Di ba hanggang sa darating yung time, magra-rattle ka na, "Ay, oo nga pala." Kasi nga mas pinairal mo yung procrastination. Actually, wala pong yumaman diyan. 'Di ba walang yumaman sa pagiging mamaya-mamaya na. Ang totoong negosyante, 'di ba, ahead of time ginagawa po yung business. Tama? So, siyempre kailangan po gawin mo, mangyari. 'Di ba? Kumbaga ito yung ginawa mo, ito yung plano mo, 'di mangyari po siya. Kumbaga alam mo yun, mas maganda ginawa mo na siya ahead of time. 'Di ba? Hindi yung, "Wait lang mamaya na ako kakausap, cellphone muna ako, TikTok muna ako, visit muna ako sa IG ko, visit muna ako sa TikTok ko." 'Di ba? Pero imaginin mo, 'di ba kung ilang oras po nasayang sa'yo. Kasi 'pag once na nakahawak ka na ng cellphone, for sure hindi na mapipigilan 'yan. Okey, so next, ayan, they complain too much. 'Di ba may kakilala ka pang ganito? 'Di ba na tao na lagi nagko-complain, "Ang init naman dito, naglalakad ako, 'di ba ang ano naman lamig naman, ano ba naman 'yan, ano ba naman 'to?" 'Di ba alam mo yung lahat na lang kino-complain? 'Di ba so kung ikaw po may kakilala kang ganyan na nagko-complain, naku umiwas ka po diyan, 'di ba? So wag po tayong lagi po nagko-complain na alam mo yun lalo na 'pag may pinagawa sa'yo, 'di ba nagko-complain ka na, "Ay ito na naman si coach napagawa na naman sa akin. Ay ito naman si coach nag-message na naman." 'Di ba alam mo puro ka na lang complain. Actually wala po, kung nakakayaman po yung pagko-complain, for sure marami na pong mayaman diyan, 'di ba? So ibig sabihin 'pag may pinagawa sa'yo gawin mo lang, kasi that is part of the training ground. Okay, so next, they don't they don't want to adjust changes. Ayan, they can't adjust the changes, okay. When you see changes is the constant, 'di ba, actually yan yung hindi nagbabago dito sa mundo, okay. So ibig sabihin po, adjust the changes. O like for example, 'di ba,
dati, 'di ba, itong ginagawa mo lang, ngayon may pagbabago. So, kailangan natin i-ano lang, mag-adjust lang tayo. 'Di ba, kumbaga ilagay natin yung sarili po natin do'n. 'Di ba, kumbaga mag-a-adjust lang tayo. Okey, kung yung dati sabi ko nga, hindi ka pala po sa Facebook, 'di ba, dahil nga kailangan natin sa negosyo, mag-a-adjust ka lang. 'Di ba, magpapaturo ka lang, adapt the changes. Kasi 'pag ikaw yung taong gano'n, mabilis ka lang po talaga aasenso dito. Mabilis mo lang makuha yung first million mo. Kasi bakit mabilis ka lang agad makapag-adjust, eh, tama? So next, ayan, okay. So ito next na pa, 10, they don't want to do uncomfortable things. Ito na, 'di ba? Minsan nagiging komportable po tayo sa mga bagay na mabilis po natin nagagawa. 'Di ba? Like for example, pagse-cellphone. Dati hindi ka nagse-cellphone, hindi ka komportable. Ang gusto mo pa nga lang keypad lang para may pantawag text lang. Pero dahil 'di ba, upgraded na tayo, 'di ba, nasa ano na kumbaga yung online, 'di ba, patok na patok na ngayon, tama? So ibig sabihin po, 'di ba, kahit hindi ka marunong, pero nagagawa mo siya, naaaral mo siya. 'Di ba, for example, eto kanan ka po kumakain 'no, gamit po yung kutsara kanan yung ano mo, tapos sinabi sa'yo bigla kang gagamit ng kaliwa. 'Di ba for sure mahihirapan ka muna, 'di ba? For sure mahihirapan ka muna, tapos manginginig ka pa, nag-a-adjust ka pa, 'di ba kung paano ba ginagawa 'to. So kahit po hindi po siya unkomportable, 'di ba, lalo na for example galing ka sa bahay mo, galing ka sa malayo, nagmotor ka pa, actually hindi po siya ano, eh, hindi talaga komportable pagka nagba-bus, jeep, 'di ba, nababayaan ng malayo. Pero tama, imagine mo yung tinatawag na sa ano na, tawag dito yung sabihin natin 'no, na mas advanced na learning ka pagka once na nakapunta ka, 'di ba? So, they don't want to do yung mga tao na ayaw po gawin yung mga bago lang sa kanila, yun po yung mga tao na ano, eh, takot, eh, 'di ba? So, gusto nila gawin kung saan sila komportable, 'di ba? Yung comfort zone na tinatawag, tama? So, kung ikaw for example, di ka marunong sa kanan ka kumakain, bigla ka napakaliwa, 'di ba nag-a-adjust ka muna, paano? So, gano'n din po sa business natin, 'di ba? May mga bagay ka na ayaw mong gawin kasi hindi ka komportable, pero kailangan mong gawin 'yan. Kung ikaw yung upline nun, hindi ka marunong mag-inom, hindi ko sinabi ano ka, maging lasinggera ka, makisabay ka lang, tama? Kailangan alam mo kahit hindi ka komportable sa gano'ng lugar, kailangan mong makisama, kailangan mong sumabay, okey? So, ayan next, ayan, 12, ayan, 'di ba? So, they don't have vision. 'Di ba? Meron ba ditong mga walang vision or tinatawag na goal, 'di ba? So, they don't have vision. Yung mga tao na nag-failed po, yun po yung mga walang vision. Yung parang tipong hindi na nangangarap, 'di ba? Pero right now, at least narinig mo, 'di ba, na ito pala yung mga bagay na kailangang iwasan. So, kailangan meron kang vision. Ano ba yung vision, 'di ba? Yung mga nakikita mo na after 1 year kikita na ako 1 million, 'di ba? After 1.5 year may kotse na ako niyan, tama? So ito yung mga bagay, 'di ba, na, puwede nating i-consider. Una, don't stop dreaming. Tama o mali? 'Wag na 'wag kang titigil mangarap. Tama, lalo na 'di ba kung binigyan ka pa ng pagkakataon, naging instrumento ka ni Lord, 'di ba? So, don't stop dreaming, 'di ba? Huwag kang titigil. Hindi porket, alam mo hindi porket ano man yung background mo, eh, tumitigil na din yung pangarap mo. Tama? So, motivate yourself, motivate every day, 'di ba? So, kailangan motivated din po tayo, mino-motivate mo yung sarili mo, motivate mo din po yung mga downlines mo. Dream big, make a smile. 'Di ba tingnan niyo po sa picture, yung bata, anong pinapangarap niya? Maging pilot, 'di ba? Pero imagine mo bata pa lang motivated na, 'di ba, nangangarap na, 'di ba? So, tayo pa kaya? The same time siyempre, isa sa mga vision mo, make a name. Yung tipong pagpunta mo ng office, magtatanong sila anong pangalan mo, 'di ba yung tapos 'pag binanggit pa ng pangalan mo, balon na sila, tama? So, ayan next, no commitment at all. Ayan, I'll try, I'll do my best, I'll do whatever it takes. So, ikaw dito sa pang-13, 'di ba ano ka dito, ikaw ba yung tao na, I'll try lang or I'll do my best, I'll do whatever it takes? Kasi kami po nung tinanong po kami ng mentor, 'di ba, kumbaga tinanong kami kung 100% ba yung commitment namin. So, do whatever it takes kami. Yes po mentor, I'll do whatever it takes. 'Di ba? So, 'pag may sinabi yung mga mentors namin sa amin, talagang nagagawa namin siya.
Kasi bakit? Hindi lang naman namin triny, eh. Hindi lang naman kami sabi, "Do my best." Kumbaga whatever it takes, 'di ba, talagang ginagawa namin, 'di ba, kasi may commitment, strong commitment na tinatawag. Kahit nga minsan kahit may sakit tapos tumiming 'no, na kailangan ng speaker, kailangan ng sharer, pero since dahil, 'di ba, alam mo 'yun na may commitment na tinatawag, that's why lahat ng mga personal sine-set aside ko muna. Tama? So, ibig sabihin guys 'no, 'pag may pinagawa sa'yo, 'di ba, alam mo 'yun, gawin mo ng tama. Tama? So, whatever it takes, 'pag sinabi ni mentor, "O, punta tayo sa ganito." Hindi yung, "Coach, wala pa kasi akong kotse. Coach, wala pa kasi akong pera." 'Di ba? So, akala ko ba do whatever it takes ka. Tama? So, yun, tama, okey ba yun? So, next, nagko-compute ng kinikita ng upline, ito na. Okey, nagko-compute, 'di ba, sa kinikita ni upline, 'di ba? So, meron bang ano, yung naglo-look up, 'di ba, "Ay, hindi ako mag-i-invite kasi kikita si upline ko. Ay, hindi ako mag-i-invite, hindi ako magpapasali kasi sayang lang." 'Di ba, ang kikita lang naman niyan yung pinaka-coach ko. Which is hindi, 'di ba? Kasi bakit? 'Pag ikaw yung tao na nagko-compute ng kinikita ng upline mo, ibig sabihin malayo ka pa. 'Di ba? Kasi bakit given naman, eh. 'Di ba yung uplines natin, mga mentors natin nauna sa atin 'yan. Tama, mali? Tama ba? Pero dito kasi sa ano, sa tawag dito, sa ginagawa natin, 'di ba, given nakikita talaga yung mga upline kasi nga sila nauna. Tama? Unlike sa labas, 'di ba, ang kumikita lang dun, 'di ba, yung mga binibilhan mo. Like for example, kanina, 'di ba, kumita yung tindahan, kinompyut mo ba? 'Di ba? So, kasi bakit? Meron silang service na binibigay. So, sa negosyo natin gano'n din. Imaginin mo, 'di ba, yung 90% na effort, 'di ba, galing po 'yan sa mga upline. Kumbaga 10% lang po yung effort po natin to refer people, okey? So, 'wag po natin 'no, tanggalin po natin yung nagko-compute po tayo. Yung tipong may pay in ako 15 accounts, magkano kaya kay up nito? Power, 'di ba? Hindi. Kasi bakit, tandaan mo, down the line, 'di ba, ang responsibility mo yung down sa ilalim mo, 'di ba, yung down the line mo na makausap sila, mapapunta sila, 'di ba? Kasi 'pag ikaw yung tao na lagi mo lang binabantay yung income ng upline mo, mapapagod ka talaga kasi bakit, yung upline mo ang daming mga source of income 'yan, eh. 'Di ba, may mga tawag dito, ilang mga heads, 'di ba, na naka-open sa kanya. Tama, kasi kung one head ka lang, kikita ka din naman. Yun nga lang, hindi po katulad ng kinikita ng mga mentors natin, okey? So, next, ayan, disregard negative people, okey. So, kung meron kang mga ano 'no, meron kang, lugar, sa lugar mo, 'di ba, kung nakatira ka sa squatter area, 'di ba, might as well po 'no, hanap tayo ng medyo magandang ano din po, place, tama ba? Kasi bakit po, siyempre imagine ninyo, 'di ba, yung mga negative people, kahit hindi man natin sabihin 'yan, naapektuhan tayo. 'Di ba, kung naka-surround ka ng mga negative people, yung parang puro mga negative yung sinasabi. So, ang gagawin mo, huminga ka, 'di ba, lumabas ka, huminga ka muna, mag-yoga ka, hindi, 'di ba? Kumbaga alam mo yun, 'wag mo lang patulan, ayusin mo lang, okey? So, meditate, 'di ba? So, pagka gano'n, iwas na lang po tayo, okey? So, next, ayan. They easily get discouragement. So, ito yung mga tao na sinabihan lang na, "Uy, di ka yaman diyan, scam 'yan, benta-benta 'yan." So, since dahil nga, 'di ba, na-discourage sila, that's why, 'di ba, wala na din tuloy na pasali. 'Di ba, kasi bakit kakaisip, "Ay, baka 'pag nangyari ulit 'to, gano'n ulit mangyari sa'kin." So, ibig sabihin, do not, ano 'to, they easily get discouragement. So, na minsan nagdi-discourage tayo. 'Di ba, instead na kumilos ka, 'di ba, talaga nakamukmok ka na lang, 'di ba, kasi nga mabilis kang maapektuhan. 'Di ba, like for example, ito sa pictures, 'di ba? So, gagawa sila ng machine. Yung tao, 'di ba, may nakaisip na siya ng ideas. Pero yung mga tao na nasa likod niya, yung mga tao, 'di ba, na alam mo yung sasabihin sa'yo, "Hindi totoo 'yan." 'Di ba, magne-negative sa'yo, tama? So, ibig sabihin po, kailangan mong tibayan. Okey, so ayan, so get, do di do tawag dito, ayan, they easily get discouragement.
So, mawawala din po yan. Kasi ganyan din po ako dati. Imagine mo nag-reject kaibigan ko, na-discourage ako. Sabi ko, tama pa ba 'to, mag-invite pa ulit ako. Pero sabi ko, next lang. 'Di ba kasi bakit? 'Di ba, hindi naman ako na-discourage na hindi ako nagpadala sa discouragement nila. Okay, so next, ayan, lack of self-esteem. I can't do it, I'm not worthy, I must be perfect. Nobody loves me, I do not do I'm not good enough, 'di ba? I must not make a mistake. So 'pag ikaw yung tao na may na ganito, na lack of esteem ka, mahihirapan ka. 'Di ba? Kasi lagi mo na lang excuses na hindi ako marunong, mahina ako diyan, tama. So, lahat naman din ng hindi marunong, 'di ba? Kung hindi naman po marunong, lahat po yan umattend po ng mga training. Lahat din po yan, 'di ba, talagang ano, talagang inaral po yung negosyo. So, ibig sabihin magkakaroon ka ng self-esteem pagka once inaral mo, nagtatanong ka kung ano ba yung mga ginagawa, 'di ba? So, given na po yung income. Okay, so next, you don't not follow up they do not follow up their prospect. So actually po 'no, 'di ba, yung pagpo-prospect po actually kailangan po araw-araw po talaga yung consistent. So panalo, makulit, 'di ba? So, kumbaga 'di ba kasi ayan, they do not follow up their prospect. Imaginin mo hindi mo finollow up, malay mo yun na pala yung magiging ask mo. Kaso sayang, eh, 'di ba hindi mo finollow up, tapos sumali sa ibang grupo, nag-15 accounts. 'Di ba? So, dito sa negosyo natin kailangan, 'di ba, ano lang tayo, 'di ba, panalo makulit tayo, 'di ba? So, dito na kumbaga kung araw-araw consistent, panalo makulit na pinapalo po nating prospect for sure, 'di ba, sigurado po ako niyan sasali po 'yan. Okay. So, next, you think get rich without doing nothing. Imaginin mo, 'di ba? So, marami po sa atin dito, 'di ba, na, tawag dito, gusto lang kumita agad ng mabilis, 'di ba, yung walang ginagawa, pero gustong yumaman, 'di ba? Gustong kumita, 'di ba, pero wala namang, tawag dito, gustong kumita lang pero ayaw gawin, tama ba? Kumbaga gusto nila na easier money na tinatawag. 'Di ba? So, marami pong gano'n kung bakit po iba maraming hindi tumutuloy kasi gusto nila, "Ay easy money lang ayoko ng ganyan, ayoko na," alam mo 'yun, na i-work o ayaw nila ng may gagawin, tama ba? 'Di ba? So, ano po sa negosyo po natin, wala pong negosyo na wala kang gagawing kikita. 'Di ba? So, tanggalin po natin sa isip natin 'yan. Kasi bakit po? Kumbaga sa negosyo po natin 'no, may tinatawag tayo na active income. Imaginin mo, sa simula ka lang mag-i-invest ng time, effort, talagang gagalingan mo, talagang totoduhan mo. Pero at the end of the day, magkakaroon ka naman na tinatawag na passive income. 'Di ba? Kasi yung passive income kahit wala kang gawin kikita ka, eh. 'Di ba? So, tanggalin po natin 'yan. 'Di ba, ang maganda isipin mo muna ano yung mga dapat mong gawin, 'di ba, para yumaman ka, 'di ba, na kahit wala kang ginagawa kumikita ka pa rin. Okay, so next, they don't really believe that God give this opportunity. Ayan. They don't truly believe that God give this opportunity. Meron ba ditong hindi naniniwala? Ayan, meron ba ditong hindi naniniwala na, hindi daw si God ang nagbigay sa kanilang opportunity? Sa'kin guys 'no, naniniwala ako na walang aksidente sa mundo. Lahat may purpose. Ako po nung bago po ako, kung bakit po ako tumuloy-tuloy sa business natin. Kasi in the first place, nandun na po yung paniniwala na binigay sa'kin 'to ni Lord, eh, 'di ba? Kasi kung titingnan mo po sa dami-dami ng tao sa Pilipinas, 'di ba? Maraming tao na puwedeng invite-in, puwedeng makausap, pero bakit ikaw? And hindi naman si God yung bababa para magsabi sa'yo, "Oh, Blaret, ito yung ano mo, opportunity para sa'yo." Minsan gagamit si Lord ng mga instrumento, 'di ba, mga tao, na sila yung magiging way
para umasenso ka, 'di ba? So, ako naisip kong ganyan dahil sabi ko tama, eh. Lalo na na-invite mo ako walang pera. Hanggang sa nagagawa ko ng paraan sabi ko si Lord talaga. Kasi baka imagine mo po 'di ba, imagine mo 10,000 isang buong gabi mo lang ginawan ng paraan kinabukasan nakasali ka, 'di ba? Pero totoo wala po talagang pera, 'di ba? Pero dahil nga naintindihan ko sabi ko, "Lord hindi mo 'to ibibigay sa akin kung hindi para sa akin." Tama? Tapos siyempre 'di ba, dahil naniniwala ka na si God nagbigay sa'yo nito, anong gagawin mo? Siyempre seseryosohin natin, hahatawin natin, bibigyan natin ng oras, paglalaanan natin, aaralin natin, tama? So kasi po, kumbaga yang binigay sa'yo na opportunity ni God, nakita niya kasi, 'di ba na kailangan mo. 'Di ba, kayo ba naniniwala ba kami Panginoon or Allah or kahit anong religion? 'Di ba, so lahat naman po tayo naniniwala na meron pong nasa taas, 'di ba, na kung bakit, 'di ba, kung bakit po tayo merong ganito, meron tayong kinikita, meron tayong opportunity na ginagawa, 'di ba, kasi na dahil po sa Kanya. So ibig sabihin kung alam mo na ito galing kay Lord, na ito na binigay 'to sa'yo yung opportunity na 'to, talagang alam mo yung paniniwala mo sa kanya, 'di ba? Alam mo yun, hindi ka tatamarin, eh, 'di ba? Hindi ka alam mo yun, hindi ka magdadalawang isip, 'di ba, na hindi gawin yung negosyo. Kumbaga very excited ka pa, 'di ba? Kasi baka alam mo yun, kasi ito na yung opportunity na inaantay mo. 'Di ba sabi nga sa Jeremiah 29:11, 'di ba, kumbaga, I will give you, alam mo yung bibigyan ka niya ng masarap na buhay, 'di ba? So, ibig sabihin ito yung way ni God, 'di ba, na ipinakita sa'yo yung ganitong opportunity para magbago buhay mo. Kasi hindi naman puwedeng in just gusto mo mabago buhay mo, yumaman ka, magkaroon ka kumita ka ng milyon, 6 digit every month, magkakotse ka, hindi naman in just one snap sasabihin sa'yo ni Lord, "Oh, ito na." Siyempre, 'di ba, marami din kumbaga marami din pang ipapaano sa'yo, ipapagdaanan sa'yo si Lord para makuha mo yung success na yun. And siyempre meron po siya ipapakita sa'yo na opportunity, 'di ba, na dun na yun yung pinakita niya sa'yo kasi alam niya na dito ka magiging successful, tama? So sa'kin guys 'no, alam mo yun, maniwala ka na itong ginawa na binigay sa'yo na opportunity is mismo para sa'yo 'to. Okay, so siyempre, 'di ba, so ayun nga, 'di ba, that is the 20 reasons kung bakit po maraming nagfe-fail. So sana 'wag po natin silang gawin, 'di ba, mas, kumbaga iwasan, baliktarin po natin 'no, 'di ba, gawin natin yung opposite, 'di ba, maniwala tayo kay God, aralin natin yung negosyo, 'di ba, siyempre give time, 'di ba, na gawin yung business, tama ba? So, ibig sabihin po, kaya naman pala maging successful, tama? So, basta sundin lang po natin at iwasan lang po natin yung 20 reasons na kung bakit po maraming hindi po na naging successful sa ganitong industry. Okay, so actually 'no, so ayan, so magandang part 'di ba para po, lahat po tayo 'di ba talagang ma-inspire, talagang mas manggigil, ma-motivate pa tayo bukas na bukas po mismo, 'di ba, sa ating, mega sizzle, 'di ba, malupit na part po niyan kasi siyempre, 'di ba, yung magtutok lang naman dito yung tatlo, 'di ba, na Hall of Famer ng buong company po natin, 'di ba, Mentor Teresa Elba, 'di ba, at the same time, Mentor Ray Potestad, at the same time po Mentor, ayan Mentor, um, wait lang guys. Hello? Anong Ayan, 'di ba, sorry may tumawag so siyempre apply Warren Trinidad, 'di ba? So, ayan, so bukas po mismo 'yan 'no, so 'wag tayong mawawala, okey?